Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? LA Tenorio in sa bagong lineup ng Barangay Ginebra San Miguel. Bon Pisumal out naman po dyan. May bago namang problema ang Token Text tropang 5G sa pagkaka-injury ni Calvin Optana. At tiniyak ni Coach Yengyao na maglalaro ang kanyang mga big man sa laban nila ng NLEX Road Warriors. Tara, sama-sama po nating pag-usapan, talakayin, himayin yan sa video ito. Matapos po kung maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout. Nasa dulong bahagi lang po ng video ito nagawa ng Barangay Ginebra San Miguel ng pamamaraan para maibalik si LA Tenorio sa active lineup nang hindi nga po dyan inaalis etong si Jason David. Kahapon nga po, Monday, nireactivate ang Chin Kings ang 40 years old na si LA Tenorio para ilaglag naman etong si Bon Pisumal sa UFA o Unrestricted Free Agent. Nagawa nga po ng Chin Kings bago magsimula ang PBA All-Filipino Cups this coming Wednesday. Inilagay nga po ng Chin Kings ang veteran guard na si LA Tenorio sa UFA o Unrestricted Free Agent with right to salary nang mag-coach nga po siya sa Patang Gilas, Pilipinas sa FIBA Under-16 Asia Cup 2025 at ang pag-reactivate naman dito kay Jason David na matagal ng panahon na nasa reserve list ng Barangay Ginebra San Miguel. Ang tanong ngayon ay iiwan po natin, may impact pa ba ang pagbabalik lineup ni LA Tenorio? Yan po yung ating abangan sa bakbakan ng Chin Kings at ng Converge 5Xers. Twice to beat po dyan etong Barangay Ginebra San Miguel. At eto, may problema naman bago. Eto nga po Token Text tropang Giga or 5G. Ilang oras mula ngayon, magsisimula ng PBA All-Filipino Cup Playoffs. At ang Token Text tropang 5G ay naghahangad ng Grand Slam. May problema or may bago silang problema dahil ang kanilang scorer na si Calvin Optana ay araw-araw pa din ang pagmumonitor sa kanyang sprain ankle injury. Nangyari nga po yan sa second quarter ng kanilang bakbakan ng Magnolia na nagresulta ng kanilang pagkatalo. Sinabi nga po ng source ng Spin.ph kay Homer Saison. Narito po ang source ng Spin.ph sa ulat ni Homer Saison ng Spin. Namamaga pa ang kanyang bukong-bukong at nahihirapan siyang maglakad. High-grade sprain na naging violet. Si Calvin Optana nga po ay mahalagang piyesa para sa Token Text tropang 5G kasi may mga average siyang 20.3 points per game, 7.3 rebound, 3.1 assist. Sa 11 games po yan ng elimination round ng tropa. At sinamahan mo pa yan o sinamahan niya pa yan ng 43.3% mula sa 3-point line na malamang sa malamang kung makakapaglaro man po itong si Calvin Optana, tingnan natin mga shooters, no, hindi siya maglalaro ng 100% kung may injury talaga itong iniinda. Sa kasalukuyan, damage na nga po itong Token Text tropang 5G dahil sa pagkawala ng kanilang veteranong si Jason Castro. Tapos nawala din dyan itong si Ray ng Batak. Pero ang maganda ron, meron silang bagong gunner na si Jordan Headings na hindi pa nakakatikim naman ng kanyang unang panalo mula nang siya'y maglaro dito sa tropang 5G. Kaya naman, mga shooters, magagawan nga ba ng pamamaraan ni Jordan Headings na punan ang pagkukulang ni Jason Castro, Ray ng Batak at ni Calvin Optana ni Coach Chot Reyes? Yan ang ating tanong na muling iiwan at titingnan sa bakbaka naman ng Magnolia at ng Token Text tropang 5G. At ito, ang pagtitiyak naman ni Coach Yengyao. Tiniyak nga po ni Coach Yengyao na mas malakas sila pagpasok ng quarterfinals. Bukas nga po sisimulan ng tropa ni Coach Yengyao ang kanilang kapalaran papasok sa PBA All-Filipino Cup Semifinals kung dalawang beses nilang talunin ang mainit na NLEX Road Warriors. Sa pagkatalo nga po ng Rain or Shine Elasto Painters 98-80 sa Barangay Ginebra San Miguel, wala at hindi nga po nakapaglaro dyan sila Pigman Kailan Chongson at Chris Porter. Si Kailan Chongson ay nagtamo nga po ng sprain ankle injury, habang ito naman pong si Chris Porter ay hindi nakapag-practice ng ilang araw dahil nagkaroon nga po siya ng flu. Narito po ang pagtitiyak at mga sinabi ni Coach Yengyao sa ulat ni Jero Ramos sa Spin.ph. Sa Wednesday, si Kailan and Porter will be good.
so will be okay by Wednesday. Namamaga yung ankle niya ni Chongson. Si Porter nagka-flu siya last few days kaya hindi siya nakapag-practice. Sinabi nga po ni Coach Yeng Giao na may advantage ang kanilang kupunan at parehas lang halos o konting advantage meron ang dalawang kupunan na parehas naman daw po itong mga batang manlalaro. Narito pong muli si Coach Yeng Giao. Sa ulat pa din yan ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Kailangan naming manalo ng 2 beses against strong team na magandang inilalaro. Meron din sigurong advantage sa playoffs pero maliit lang siya. Pero pare-parehong bata naman yung mga players namin. Kaya kung may advantage man, maliit na maliit lang. Yan nga po ang mga sinabi ni Coach Yeng Giao. Makakalaban nga po nila bukas sa loob ng Phil Sports Arena sa Pasig City ang NLEX Road Warriors. And if necessary, magkaroon nga po ng sudden death game on Saturday. Diyan naman po yan nila gagawin sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Yan po yung ating video for today mga shooters, ano? At lilinawin lang po natin muli na hindi po tayo nagiging bias sa ating pong pag-uulat dahil lahat po ng ating sinasabi po dito ay may source po na tayong pinagkukunan. Hindi po tayo gumagawa-gawa lang na mayroong trade, mayroong sinabi si ganito, hindi po natin yan ginagawa. But anyway, maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. At Jorn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina